T-Pain. Sigurado ako na ang karamihan sa mga ka-street natin dito ay pamilyar sa vibes na hatid ng ating bida na nagsimula taong 2005. Ang ilan nga sa mga tinutukoy ko ay Bartender, 5 O'Clock, Bullywork at marami pang award-winning songs na mabilis kinagat ng mga tagapakinig. Dahil na rin sa husay ng lyrics at pagkakatimpla nito, masasabi nga rin natin na ito'y tagumpay ng ating bida na si T-Pain na nakahanap ng sarili niyang paraan para maging kakaiba sa pandinig ng nakararami. Ngunit katulad din ng ibang sikat, tila hindi niya ata nailaga ng isang pahayag na bumago sa pananaw niya bilang isang musikero. Kaya sa video na ito ay talakayin natin mga ka-street ang istorya kung paano nga ba siya nagsimula at nagtagumpay, kanino niya nadiskubre ang autotune, at paano niya nalampasan ang depression na naranasan nung panahong paratangan siya na sinira niya di umano ang musika dahil lamang sa mahusay na paggamit niya nito. Kaya wag na natin patagalin pa at simulan na natin. Si Fahim Rashad Najim ay isinilang noong September 30, 1984 sa Tallahassee, Florida. Hango ang kanyang stage name na T-Pain sa pinaikling Tallahassee Pain na kung saan ay simbolo na rin ng mga pinagdaanan niya habang lumalaki sa pinakamamahal na hometown. Siya ay pinalaking maayos ng kanyang mga magulang na sina Aliyah na isang chef at Shashim Najim na siyang bumuo ng tinatawag na Homeboys to Men Foundation taong 1993 na ang pangunahing layunin ay tumayong ama sa mga batang nangungulila at nangangailangan ng pagmamahal at gabay ng isang magulang. Siya rin ang tagapagtanggol at magsisilbing guro sa mga kinakapos sa edukasyon sa kanilang komunidad. Ayon sa pahayag ng kanyang ama sa isang article, si T-Pain ay maaga niyang nakitaan ng pagkahilig sa musika. Dagdag pa ng ama, sa 5 magkakapatid ay bukod tangi siya nakamaster ng piano kahit walang formal na pag-aaral para sa instrumento na ito. At di lang yun, ang ating bida ay nakapag-compose na ng sarili niyang lyrics sa edad lamang na 10. Kung kaya, dun niya nasabi na may espesyal na pagkatao ang kanyang anak. Ito rin ang naging dahilan sa pagpapahinto ng kanyang ama sa kanyang pag-aaral nung siya ay nasa middle school sa edad na 13. At ang kanyang ama na lang mismo ang nagturo sa kanya sa kanilang tahanan. Nang sa gayon ay matutukan na rin nila at mapaghusay ang matagal ng hiling ng bata sa musika na di kalaunan ay magagamit niya sa papasukin niyang larangan. Taong 1999 nabuo sa kanyang hometown sa Tallahassee, Florida ang hip-hop group na Nappy Heads, grupo na kinabibilangan ng ating bida na ang mga miyembro ay pawang kababata niya na siyang nasa pangangalaga rin ng kanyang ama sa foundation na nabanggit natin kanina. At di lang yan mga ka-street, ang airpods na rin ni T-Pain ang manager ng grupo na kung saan ang kanyang anak ang tumatayong DJ at producer. Sa pamamagitan kasi nito ay naia-apply ni T-Pain ang husay niya sa musika. Kaya bago ang lahat, nais muna pasalamatan ng Street TV ang lahat ng DJ at producer na siyang bumubuhay sa obra ng isang musikero. Saludo at mataas ang respeto ng Street TV sa talento ninyo. Ang kanta nilang Robbery at FLA ay binansagan nga na regional anthems sa kanilang komunidad, dahilan para matamasa nila ang kasikatan sa kanilang lugar. Ngunit hindi pa man nakakamit ng grupo ang tagumpay na mapakinggan sa buong mundo, ay humarap naman ito sa mga di pagkakaunawaan. Ayon sa ating bida, isinimulan niya lang gawin ang kanyang solo nung malaman niyang gumawa na rin ang mga kasamahan niya. Ngunit sa di malamang dahilan ay di ito nagustuhan ng mga kagrupo, hanggang sa tuluyang nahinto ang paggawa nila ng music as a group. Itinuloy ng ating bida ang nasimulan niyang proyekto na nagresulta sa pagkakaproduce niya ng Back At It mixtape taong 2004. Sa kaparehong taon ay pumutok na ang album ni Akon na may pamagat na Trouble, kung saan ang single niya na Locked Up ay pasok agad sa 8 spots sa US. Karagdang kaalaman, na-inspira rito ang ating bida na si T-Pain na naging dahilan upang gawan niya ito ng sarili niyang bersyon na pinamagatan naman niyang Fucked Up. Mabilis nga itong nakarating kay Akon at naging dahilan upang papirmahin ito ng kontrata sa isang deal na hindi para maging rapper, kundi maging isang writer sa label ni Akon na kung tawagin ay Convict Music. Bilang pagtupad sa kasunduan ay nakagawa nga itong si T-Pain ng unang kanta para kay Akon na pinamagatan niyang I'm Sprung. Nagad namang tinanggihan ni Akon at sinabing hindi raw sila mag-record para sa mga bitches. Kung kaya si T-Pain ang nag-record at ipinasa ito sa isang radio station, wala pang 3 araw na ipinapatugtog sa radyo ay pinagkaguluhan na ito ng mga tagapakinig. Kabi-kabilang record label ang tumatawag na sa kanya. At isa na nga ron ay ang Interscope Records na may offer sa kanya na $900,000 signing bonus para lamang sa single na I'm Sprung.
Ngunit tinanggihan niya ang napakalaking pera na ito kapalit ng offer sa kanya ni Akon na $20,000 at career. Sa pag-oo ni T-Pain kay Akon ay naging history na ang kasunod. Ayon nga kay T-Pain, mas pinili na niyang maging singer o R&B artist kaysa maging isang rapper pagdating sa pag-represent niya ng kanyang hip-hop. Dagdag pa niya ay mas pinili niya lang na maging iba sa karamihan, kaya nagsimula siyang kumanta kaysa mag-rap. Kaya taong 2005, inililis nila ang album na Rappa Turned Sanga na may single na I'm Sprung na umabot ng number 8 sa Billboard 100 chart at nasa platinum level. Maging ang isa pang kanta na I'm in Love with a Stripper ay matatawag din tagumpay sa pagtungtong nito sa number 5 sa charts na siyang hudyat sa mga paparating na hit songs. Naging matagumpay man ang unang album ng ating bida ay hindi pa ito natapos dito. Kung kaya taong 2007 ay muling naglabas si T-Pain ng album na pinamagatang Epiphany, isang studio album na mula sa kanyang record label na Nappy Boy Entertainment na ang Convict Music ang magre-release. Ang Buy You a Drunk ay nag-platinum hit agad at nag-top sa US Billboard 100. Ang Bartender naman ay kanyang second single na ang kasama niya ay ang label mate niyang si Akon na sumilip naman sa number 5 sa US Billboard 100. Ang pang-apat sa magkakasunod na hit song ay nagawa niya. Ang third album naman niya na may pamagat na Three Rings ay na-release taong 2008 at pumasok sa number 4 sa Billboard 200. At ang ilan sa mga nakasama niya rito ay sina Ludacris at Lil Wayne, habang ang album ay masasabing certified gold. Sa taong 2008 din naganap ang ilan sa collaborations ng ating bida na tinangkilik ng mga tagapakinig. Isa na sa tanyag doon ay ang party song na Low kasama si Flo Rida na nag-number 1 sa US ng 10 linggo sa Billboard Top 100 na mas nagpakilala palalo sa husay niya. Ngunit sa kabila nga ng tagumpay na ito mga kaslit ay hindi maiiwasan na ikaw ang makita lalo na ng kapwa mo artist. Isang halimbawa na ron ay nasayo kasi ang spotlight, katulad ng nasa tugatog si T-Pain noon dahil sa mahusay niya na paggamit ng autotune. Ang kagalingang taglay nga na ito ang nakitang pagkakataon ng ilang artist upang sabihin ang kanilang saloobin. Halimbawa na lang ang kantang Death of Autotune mula sa album na The Blueprint 3 ng legendary na si Jay-Z ay mapapansin na kaagad sa titulo na may nais itong iparating. Maging ang tinutukoy sa kanta na yon ay ang labis na paggamit ng autotune sa music industry. How is it? I'm still the hardest here. Hindi man direkta na pinatamaan si T-Pain ay labis pa rin itong nakaapekto sa kanya. Dahil aminado siya na bukod sa talento niya sa pagkanta at sa pagsulat ay autotune ang naging alas niya sa pagsikat na siyang mariing punto ng kanta ni Jay-Z. Ang autotune ay unang na-release taon pang 1997 ng Antares Audio mula kay Dr. Hildebrand na ang pangunahing layunin ay matulungan itama ang ilang tono. Ito'y maririnig din natin sa 1998 song ni Sher na may pamagat na Believe. Maging ang ilan sa legendary musicians natin ay gumagamit din ng ilang teknolohiya noon upang mabago rin ang output ng kanilang boses. Sa nakalap kong article ay may lumabas na kuro-kuro na nakaapekto ang kanta ni Jay-Z sa paglabas ng kanyang album na pinamagatang Revolver na dapat ay 2009 din ang release. Kaso, na-postponed hanggang taong 2011. Bukod sa delayed ang release nito, ay hindi nito naabot ang mataas na ekspektasyon ng mga tagapakinig. Naging aminado ang ating bida na ang album na ito ay lumagapak na ayon sa kanya ay nahirapan siyang tanggapin, lalo na't hindi pa siya nakahanda sa kabiguan. Dagdag pa ni T-Pain, ang single niya na Reverse Cowgirl ang dahilan ng pagkawala ng dating ng album niya. Kung ano raw ang kanta na hindi niya gusto ay yun ang pinili ng management para maging single. Kung kaya nung marinig ito ng mga tao ay medyo natumalan sila hanggang nadamay ang buong album. Ayon pa kay T-Pain ay tila pinabayaan siya ng label niya na RCA nung panahon na yun, kung kaya't sinubukan na niyang magpaalam. Ngunit hindi sila pumayag at pinatapos pa ang kontrata na tumagal ng 6 na taon. Taong 2013 naman ang isa sa tumatak na taon sa ating bida. Ito ay nung nasa flight siya patungong BET Awards. Siya'y ginising ng steward at may gusto raw kumausap sa kanya sa likurang bahagi ng eroplano. Pagpunta niya doon ay nakita niya si Usher. Nagkaroon sila ng kaunting pag-uusap. Hanggang sa binanggit di umano nito sa kanya ang mga katagang "You really kind of fucked up music for real singers." Hindi ito agad naintindihan ni T-Pain at tinawanan lang niya dahil na rin sa magkaibigan silang dalawa.
hanggang sa unti-unting pumasok sa isip niya ang seryosong pagkakasabi sa kanya ni Usher. Nakatumbas din ng salitang sinira niya ang music industry nang dahil sa autotune. Nag-iwan niya ito ng tanong sa kanya na kung totoo ba na siya ang nakasira, hanggang sa yun na ang simula ng 4 na taon niyang depression. At nagbigay sa kanya ng kaisipan na lahat ng dati niyang nakakasama ay ayaw nang tumabi sa kanya. Isa pa sa masakit na ibinahagi ng storya ni T-Pain ay nung nasa taong 2008, 2009 at 2010 na kung saan ay kasikatan niya. Noon ay pumapayag siya ng libreng collab para suportahan ng ibang nasa industriya. Ngunit nung humaharap na siya sa paglamig ng kanyang karera ay di umano walang nakaalala na samahan siya. Ang iba ay natakot na baka madamay raw sa pagtamlay ng kanyang karera. Sa kabila ng pag-iwas ng iba sa kanya ay may 2 kaibigan siya na ayon kay T-Pain ay nanatiling loyal sa kanya. At sila nga ay si Neo at si Chris Brown na nagpalakas ng kanyang loob nung panahong nasa madilim siya na bahagi ng kanyang buhay hanggang sa unti-unti niya itong malampasan. Masasabi nga nating pinagtibay na rin ang ating bida ng panahon at di basta-basta nagpatalo sa depression gaya ng paglaban niya rin sa stress na dulot ng kanyang management. Nagtapos na rin ang kontrata ni T-Pain sa RCA at kay Akon sa ika-5 album na pinamagatang Oblivion taong 2017 na tuluyan ngang lumagapak. Ganun man ang nangyari ay maluwag na itong tinanggap ng ating bida at handa na sa bagong kabanata ng kanyang buhay. At ang naging resulta nga ng paglaban niya sa depression at pagtsatsaga sa management ay ang kapayapaan ng isip. Kaya nung nakawala na siya sa parehong nagpahirap sa kanya, ay itinuloy niya ang kanyang label na tinayo pa mula nung taong 2005, ang Nappy Boy Entertainment, na sinasabi ngang isa sa magandang desisyon na ginawa niya dahil mas nakakakuha siya ng atensyon na hindi iaasa sa ibang tao. Kaya nung taong 2019 siya ay naimbitahan upang maging kalahok sa isang hit show sa US na kung tawagin ay Masked Singer. Sa patimpalak na ito ay kumakanta sila ng nakamaskot. Laking gulat nga ng lahat, lalo na ng mga sikat na judges nung inalis na ng kampyon ang kanyang mascot at makita ang nasa loob nito na may natatanging natural na boses. At yun ay walang iba kundi si T-Pain. There's no stopping. Are you kidding me? T-Pain! Isang patunay ang reaksyon ng lahat na hindi nila inakala na mayroon talagang talento sa pag-awit itong ating bida. Kasabay nga ng pagkapanalo niya ay inilabas niya ang kanyang ika-6 na album na under na ng kanyang sariling label na Nappy Boy Entertainment na may titulong One Up at pumosisyon sa ika-115 spot sa Billboard 200. Hindi man ito humigit o pumantay man lang sa mga naunang obra ay hindi naman ito naging hadlang sa ating bida upang ipagpatuloy ang kanyang hilig. Sa ngayon ay aktibo pa rin si T-Pain sa musika at may mga naka-line up pa na proyekto na dapat matapos kasama ang iba pang artists. Ito ang mga artist na nagtiwala sa kanya matapos niyang malampasan ang kanyang problema. Makikita rin siyang aktibo sa kanyang YouTube account kung saan may mga live siya na nagpapakita ng ibang ganap niya sa buhay. Pinatunayan ng ating bida na si T-Pain na ang pagiging kakaiba sa karamihan ay isang magandang katangian din na dapat taglay ng tao. Dahil dito ay mas mabilis ka mangibabaw sa karamihan at mas mabibigyan ka ng pansin sa ilang larangan na iyong papasukan. Sa kabilang banda naman, alam din natin na ang sobra sa kahit anong aspeto ay nagdadala rin ng hindi magandang resulta. Isang halimbawa na dyan ay ang kabaitan. Alam nating lahat na walang masama sa pagiging mabait. Ngunit ang sobrang kabaitan minsan ay naghahatid sa atin ng hindi magandang sitwasyon na kadalasan ay nasusuklian pa ng kabiguan. Kung ikukumpara naman natin ito sa paggamit ng autotune ng ating bida, ay parehas lang sila na maganda ang pakay, ngunit sa sobrang paggamit niya nito ay dinala rin ang ating bida sa sitwasyon kung saan ay labis siyang nahirapan. At ito ay nang dahil lamang sa pakay niya na mas mapaganda at gawing kakaiba ang kanyang obra. Kakaibang tunog nga naman ang dala nitong ating bida sa kanyang paglalakbay sa mundo ng musika. Naranasan niya ang iba't ibang pakiramdam na tanging mga katulad lamang niya na nakatungtong sa tugatog ang makapagsabi kung anong karanasan mayroon doon. Kayo mga ka-street, hanggang saan nyo tinitingnan ang sarili nyo ilang taon mula ngayon? Paano nyo kaya haharapin ang tagumpay? At paano nyo tatanggapin ang kabiguan? Hanggang sa susunod na istorya mga ka-street. Gusto mo bang manalo ng hanggang 12,000 pesos bonus
sa unang pag-deposit? At kung oo, ay dito lang yan sa 1xBet. Maaari mong tayaan ang iyong paboritong team mula sa NBA at sa iba pang sports. Napakadali lang mag-register gamit ang aking promo code na StreetTV. Pindutin lamang ang link na nasa comment section at mag-register. Kung ang pag-uusapan naman ay ang pag-cash in at pag-cash out, ay napakadali lang ng transaction. Gamit ang Maya, GCash at iba pang e-wallets ay mapapasa iyo na ang iyong panalo. Kaya ano pang inaantay mo? Mag-register na gamit ang promo code na StreetTV nang makuha ang bonus na hanggang 12,000 pesos sa unang deposit. Dito lang yan sa 1xBet.